It's showtime. Binigyan ng 3 buwan ng GMA para talunin ang Eat Bulaga. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Sa pagpasok ng It's Showtime sa GMA 7 ay siguradong mas magiging matindi pa ang laban ng naturang programa at ng Eat Bulaga sa TV5. Isa ito sa mainit na pinag-uusapan ngayon ng netizens na nagsabing mas may tiwala pa raw ang GMA sa mga kapamilya stars kaysa sa kakayahan ng sarili nilang mga talents. Tanda namin noon ay laging panalo sa ratings game ang programang Sis nina Janice de Belen, Jelly de Belen at Carmina Villaruel. Pero nang umere na ang It's Showtime sa ABS-CBN ay unti-unti nang lumamya ang show hanggang sa tuluyan na itong mamaalam sa ere. Ang mga taong bumuo ng Sis ay siya ring nasa likod ng programang TikTok Clock na asang-asa na raw na sila ang ipapalit sa tahanang pinakamasaya. Pero biglang nagbago ang plano at ang It's Showtime nga ang napiling ipalit na mapapanood simula sa April 6. Anyway, tuloy rin ang nasagap naming tsikahan mula sa Kapuso Network na binigyan nila ng 3 buwang palugit ang It's Showtime para talunin di umano ang Eat Bulaga. Ito raw pala ang dahilan kaya nagsabi raw si Vice Ganda sa contract signing nila sa GMA 7 ng nakaka-pressure. Parang ang iksi naman ng 3 buwang palugit, hindi ba pwedeng 6 na buwan hanggang 1 taon? Naniniwala naman kaming magiging maganda ang collab ng It's Showtime at GMA, lalo na kung magpapapasok din sila ng sarili nilang artista na may alam din sa hosting na hindi lang nabibigyan ng tamang exposure. Bukas naman ang bandera sa pagiging pahayag ng GMA 7 at It's Showtime para linawin ang balitang ito. Sa kabilang banda naman, Vice Ganda nakikipag-dinner date sa big bosses ng ABS-CBN at GMA. Matapos ang contract signing ng It's Showtime para sa collaboration ng Kapamilya at Kapuso Network, masayang ibinandera ng TV host comedian na si Vice Ganda ang dinner date na kasama ang big bosses ng nasabing media giants. Sa Instagram stories makikita ang picture niya na kasama ang ABS-CBN executives na si Cory Vidanes at Carlo Catigba, pati ang GMA bosses na sina Annette Golson Valdez at Joel Marcelo Jimenez. Captions pa sa post ni Vice: "Super good vibes dinner with the bosses." Samantala, may kanya-kanyang post naman ng ibang host sa noontime show upang ipahayag ang kanilang excitement at pasasalamat sa bagong partnership with GMA. "Never in our wildest dreams," say pa ni Ann Cortez. Chika niya, "It's been a journey of highs and lows as we inch closer to our 15th year. We are humbly grateful to GMA for officially making us their new noontime show. We will continue our journey in making our madlang people and kapuso happy." Pagtitsak pa niya. Mensahe pa ng aktres, "Maraming salamat sa GMA bosses for such a warm welcome. Again, to our ABS-CBN bosses, thank you for keeping the faith and fighting for us. Thank you, Lord." Sambit naman ni Bong Navarro sa kanyang IG account. Kalakip ang isang video clip na pinapakita ang contract signing event. Wika naman ni Amy Perez sa kanyang social media post. "To God be the glory. Thank you, Lord. Maraming salamat, madlang kapuso." Ang It's Showtime ay nakatakdang umere sa GMA noontime slot tuwing Lunes hanggang Sabado simula April 6. Kim Chiu naiyak sa suporta sa bagong series nila ni Paolo Avellino. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Hindi napigilan ng Kapamilya TV host actress na si Kim Chiu ang maging emotional dahil sa mainit na pagtanggap ng madla sa Filipino adaptation series nila ni Paolo Avellino ng Korean drama na What's Wrong with Secretary Kim. Sa kanyang Twitter account or X ngayon ay binahagi ng It's Showtime na nakatanggap siya ng tawag mula sa staff ng View kung saan nagkakaroon daw ng technical difficulties ang app dahil sa sabay-sabay na paggamit. "Just got a call from View staff. Kahit ako di ko ma-view ang mga episodes. Di daw kinaya ng app yung dami ng sabay-sabay na pag-access at the same time ng 12 midnight," saad pa ni Kim. Dagdag pa niya, "Nakakaiyak sa tuwa po. Praying hand on yellow heart," saad pa ni Kim. Tip ng aktres para sa mga manonood kung paano mapapanood ng maayos ang kanilang series. I-refresh lamang para lumabas ang drama series.
sa support for what's wrong with Secretary Kim. Saad pa ni Kim. Niretweet naman ni Paolo ang tweet ng ka-love team at sinabing okay na daw, just keep refreshing kasi fresh ni scene ni Kim Chiu. Marami naman sa mga netizens ang nag-reply at sinabing deserve ng aktres ang mga matatamasang blessings. Super ganda po, congratulations Kim and Paolo. Ang galing-galing nyo. Sobrang nakakakilig. Super in love talaga ako sa inyo. Love you both, saad naman ng isang netizens. Comment naman ng isa, congratulations Kim and Paolo. Sobrang ganda. Being a K-drama fan, I watched the original. Pero iba kayong dalawa and the cast. Nakakakilig. And the production is world class. Kaka-proud maging Pinoy. So proud for the both of you. Finish all 5 episodes just now. Congratulations. And Paolo Avellino, you did justice to your rules. The Filipino touch was so apparent yet the K-drama feels were all on point. Had fun watching. Excited to see the next episodes. Now sleeping. Ha ha ha. Hirit naman ng isa. Super thankful naman si Kim sa iniwang proyekto sa kanila ni Paolo. Nang yumaong si Sir Dio At sa kabilang banda, Janela Salvador inokray ng netizens. Pumigay raw sa pugi kaya naging single mom. Ilang araw na ring laman ng balita ang kapamilya aktres na si Janela Salvador. Puwat nang magsalita ito patungkol sa kanyang buhay may anak. Matatanda ang kamakailan lang na aminin ng aktres na isa na siyang single mom, na siyang kumpirmasyon rin na hiwalay na sila ng ama ng kanyang anak na si Marcos Patterson. Marami sa mga netizens ang humanga sa kanyang matapang na pag-amin at kanyang tatag ng loob para palakihin ang kanilang anak na si Jude. Chika pa ni Janela, proud na proud siya sa kanyang sarili dahil isa siyang working single mother. Being a single mom, talagang nilalaban ko iyon at at the end of the day, alam kong kaya ko naman siya, saad pa ng aktres. Pagpapatuloy pa ni Janela, as much as I love the people around me who are always there to help me, I always want to know na kaya kong gawin. I don't want it to sound bad kasi, pero I can rely on myself na hindi ko kailangang humingi ng tulong sa iba. Isang netizens naman ang nag-comment ng negatibo ukol sa kadahilanan kung bakit siya naging single mom. Agad ka kasing bumigay sa pugi, yan na pala mo. Single mom ka tuloy, saad pa ng netizens. Isang Facebook account naman ang nangalagang Janela Salvador ang diritsang sinagot ang komento ng naturang netizens. Stop talking that you know everything, you don't know me. I'm not even judging your overly edited face, sagot nito. Nang i-check namin ang naturang Facebook account ay nakumpirma naming hindi ito official account na kampamilya aktres. Pero say ng mga netizens, mukha namang agree si Janela sa naturang comment na kung sino man ang tao sa likod ng Facebook account na gumamit na kanyang pangalan. Matatanda ang nangyari na rin ang ganito noon, kung saan may netizens na nang basa kanya, ngunit isang Facebook page rin ang gumamit na kanyang pangalan na nagtanggol sa kanya. Pinabulaanan ni Janela na siya ang nag-comment at sinabing hindi niya pagmamay-ari ang naturang FB account, ngunit sinabi niyang okay sa kanya ang naging sagot nito.